Panibugho, nangangahulugang selos o inggit. Ang panibugho ay nagdala ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang pagkakaibigan. Kunsyaman, ang estado ng pagiging sabik o malakas na pagnanais. Halimbawa, sa kunsyaman ng kaniyang puso, siya ay lumusong sa dagat upang maghanap ng kayamanan. Marahuyo, magsimula na mahulog o bumighani sa isang bagay o tao. Halimbawa, sa kanyang ganda na marahuyo ang lahat ng mga tao sa kanyang paligid. Silakbo. Ang silakbo ay salitang Tagalog na nangangahulugang biglaang pag-alis o pagsabog ng damdamin. Kadalasang kaugnay ng matinding emosyon tulad ng galit, saya o pagkabigo. Halimbawa, sa gitna ng talakayan, hindi niya napigilan ang silakbo ng kanyang damdamin at bigla lamang siyang umiyak. Dayang. Ang dayang ay isang dalagang maganda magdala ng tradisyonal na pananamit. Halimbawa, ang dayang na iyon ay nagsuot ng makulay na barot saya sa pagdiwang ng pista. Sansinukob. Ang salitang sansinukob ay isang salitang Filipino na nangangahulugang universo o kalawakan. Ito ay tumutukoy sa kabuuan ng lahat ng bagay na nasa ating paligid, kabilang ang mga bituin, planeta at iba pang celestial na katawan. Halimbawa, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, palagi akong lumilingon sa sansinukob at iniisip na may mas malawak pang layunin ang aking pag-iral. Ang salitang salamism ay nangangahulugang paggunita o pag-alala sa mga nakaraang karanasan, lalo na ang mga alaala na nagdudulot ng halong saya at lungkot. Karaniwan itong ginagamit upang ilarawan ang mga alaalang bumabalik sa isipan ng may kaunting pinagtiis o pananabik. Sa Ingles, ito ay katumbas ng nostalgia, ngunit ang salamism ay may malalim na dating na naglalaman ng damdaming bumabalik sa isang panahon na maaring hindi na maibabalik. Habang nag-iisa sa tabing dagat, binalot siya ng salamism. Naaalala niya ang mga araw na kasama pa niya ang kanyang mga kaibigan sa paglalaro ng alon. Ang haraya ay isang salitang Filipino na tumutukoy sa pag-iisip, imahinasyon o ang kakayahang lumikha ng mga idea o larawan sa isip. Madalas itong ginagamit upang ilarawan ang proseso ng paglikha o ang mga likha ng isipan na maaring hindi nakabase sa realidad. Halimbawa, sa kaniyang haraya, nakakita siya ng isang mundo kung saan ang lahat ng tao ay namumuhay ng payapa at puno ng kasiyahan. Ang salitang halagang bilang ay tumutukoy sa mga puntos na nakuha ng isang tao sa pagsusunod. Halimbawa, anong nakuha mong halagang bilang sa exam ngayon? At ang uling salita ay panindig. Ang salitang panindig ay tumutukoy sa malalim na pag-iisip o alangin. Karaniwang kaugnay ng lungkot, pangungulila o bigat ng damdamin. Ito ay isang malalim na salita ng Pilipino na ginagamit upang ilarawan ang mga bagay na nagpabigat sa koloban o nagdululot ng pagkabalisa. Halimbawa, habang nakatingin ako si Malayo, gandang po ang kanyang paningin sa kanyang mga mata. Tila may bibigat na alalaling na hindi niya kanyang mabitawan.